niyo mga kababayan, Eto, oh. sukul na. Yun, sukul Yari na. Dapat matanggal, Yari talaga. makulong, ma-impeach si mga junior or magurgor. Yun, kasama talaga yung gurgur. Pumantay ang paa, tandaan ninyo. Gigil na gigil. Ngayon, dahil ang magagaling natin mga abogado na nagpupush dito, may bagong magkakaroon ngayon, ng breakout yan o fall out yan. Mga hayop na yan, magtuturuan na yan, magliligtasan yan sa mga kanilang mga sarili. Yes, true. At ngayon, maganda rin yun mangyayari yun dahil i-booking nila kung sino man ang pwedeng unang mag-booking dyan. Kaya dapat yan silang dalawa ni Bangag, 10 ng pamilya nila. Yes, Bangag at with mga a gun. kaapu-apuhan na nakikinabang sa kabanang bayan, dapat yan ay i-firing squad. Yun. Dahil ang Nakabitin habang bawat sinasampal. sentimo na nilalamo nila ay pera. I read their affidavit, joint affidavit. Mabigat siya, ha? It says a lot of things about the governments as well as those in cahoots with them. Masyadong detalyado para sabihin mo. They have the pictures, they have the names, they have the plate numbers. Kompleto eh. Pati yung mga picture ng mga ICC investigator. Wala na. Kaya sabi ko nga kagabi sa programa ko this administration's number, or the days are numbered. Yes, days are Delikado yun. numbered. Masyadong mabigat yung affidavit ng mga Manila. Yun. Mahirap pa sinungalingan yun. So ayan, di ba nga? Talagang sukol na. Alam mo yung sinasabing napakalinaw na nung picture kung sino talaga yung mga salarin dito. At talagang itong magpinsan na to talaga. Kasi sinasabi nga dito ni Atty. Panelo na bilang ng araw nitong administration to. Kasi napakahirap pa sinungalingan noon. Kung dati kasi, siguro sa iisa lang siya. Isa lang siyang lumalaban, isa lang siya nagsalta. So, kayang gipitin. Eto, subukan yung gipitin tong 18 na to kung hindi kayo labanan yan. O, di ba? Tapos, yun nga sinasabi nila na may second batch pa. In case na hindi maganda ang mangyari dito sa 18 na to, may lalabas pang 10 or 12 yata yun. Kasi 30 daw yan lahat sabi nung attorney Levy Balingog. Siya nga ngayon ang nasa hot seat talagang ang interview na ikaliwat kanan. Meron nga, hindi ko alam kung may isang interview nga siya na parang binabastos siya nung nung reporter doon. Pero napaka-professional nung attorney talagang hindi niya pinatulan, sinagot lang niya yung mga tinatanong. Kasi nga parang pinapalabas pero nag-i-interview sa kanya na parang mas magaling pa sa kanya. Parang kita niyo naman mga ugali ng mga dilaw. Basta yung mga dilaw na ganyan. So, ito nga sinasabi, galit talaga to si galit kay Lisa. Kasi nga naman, ayun, sangkot din yan, di ba? Kita, yung, hindi pa nila sinasabi, yung sinabi na yung sangkot sa BOC, yung kapatid ni Lisa, di ba? Kaya sinasabi nga dito na, pagbayarin lahat, talaga, or magurgor, itong hanggang sa kaapu-apuhan. Kasi sobra-sobra talaga, lahat talaga ng pera nila galing sa nakaw kung iisipin, di ba? Alam niyo mga kababayan, sukul na. Yari na. Dapat matanggal, makulong, ma-impeach si mga junior or magurgor. Magurgor talaga. Pwede na yun. Tandaan ninyo. Ngayon, dahil ang magagaling natin mga abogado na nagpupush dito, magkakaroon ng breakout yan o fall out yung mga hayop na yan, magtuturoan na yan, magliligtasan yan sa mga kanilang mga sarili. At ngayon, maganda rin yung mangyayari yun dahil i-booking nila kung sino man ang pwedeng unang mag-booking dyan. Kaya dapat yan silang dalawa ni Bangag, 10 ng pamilya nila. At mga kaapu-apuhan na nakikinabang sa kabanang bayan, dapat yan ay i-firing squad. Dahil ang bawat sentimo na nilalamo nila ay pera. Si Lisa Tanas na mandaraya, dinaya 2022 election, lahat na. Yung hayop na Lisa Tanas na niya, nilagpasan niya ang trono ni Satanas. I read their affidavit, joint affidavit. Mabigat siya, ha? It says a lot of things about the governments as well as those in cahoots with them. Do you think they're delegates? Masyadong detalyado para sabihin mo. They have the pictures, they have the names,
The plate numbers, kompleto eh. Pati yung mga picture ng mga ICC investigator. Nandun, wala nakuha din. nila lahat. Kaya, sabi ko nga kagabi sa programa ko this administration's number, our number, today's our number. Delikado yun. Masyadong mabigat yung affidavit ng mga marino. Mahirap pa sinungalingan yun. Masyadong detalyado to be tainted with lies. Kompletong plate numbers, kompleto, pati aeroplano nandun, pati mga mukha ng mga ICC investigator. Kompleto yung mga addresses. I-address. Tsaka, I don't think masasabi nila yun kung wala sila ron. Yes, true. Mga Ano mag-invento yung kadami-dami na yun. assistant ni Saldico. Pati yung mga affidavit na pinagawa sa kanila para pirmahan. Nandun din. Yes. Has Malacanang responded to that? Wala pa. Wala eh. Saka they delivered Binabali, money wala from lang. a list of ang dami. Pati si Delima, nandun. Si Kimbo. Daming nakalagay na. There was something I saw though, for transparency, I haven't read the whole affidavit, but they were saying that they delivered to Congresswoman Laila de Lima, hindi ba? But the date seemed to be the period wherein she was being detained. Baka bago siya lumabas. So, ayan na ang pinakahihintay ng marami na talaga namang yung bilang na daw ang araw ng admin na to. Ay, sana naman, yun talaga'y pinapanalangin. Siguro na may nadala na sa panalangin ng marami itong nangyayaring to. Kasi nga, napakabigat at napakahirap pa sinungalingan nung 18 na Marines na yon. At saka yung attorney nun ay talagang ini-explain niya lahat na parang pinapasama pa nila yung mga Marines, ganyan. Tapos, yung dalawa nga daw doon ay parang natanggal sa servisyo. Lahat yun, ini-explain yung lahat ni Attorney Balingog. Ganyan kalupit yung attorney na yun. Saka, ini-interview siyang, dami niyang interview ngayon kasi siya talaga yung nasa hot seat ngayon eh. Talagang, meron ng, sabi ko nga kanina na, merong nag-interview sa kanya, parang binabasto siya, na parang pinapalabas na mas magaling pa sa kanya. May nakita akong ganung video pero hindi niya pinatulan, basta ini-explain lang niya yung lahat na sinasabi dun sa affidavit ng mga nung 18 na Marines, diba? Yan nga ang maganda ngayon kasi nga, nung lumabas nga kasi si Sergeant Cotesa, mag-isa lang siya. Sana nga kasi isang labasan na lang para hindi na kawawa naman. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita si Sergeant Cotesa, di ba? Sabi nga ni Manong Chavit, hawak daw nila Martin Romualdez eh. Tapos yan nga, yun ang sinisigurado rin ni Kong Mike, di ba, na hindi mangyari dito sa 18 na to, na lumabas, yung nangyari kay Cotesa. Kasi sobrang sama ng ginawa nila eh, para hindi rin talaga nila napaghandaan kasi nga akala nila, isa lang si Cotesa na lalabas. Akala nila pag pinag-recant nila, yun na. Parang wala na. Parang wala nang saysay lahat ng sinabi na nung una. Kahit sapilitan lang yung pag-recant. Lumabas nga itong 18. Paano mo nga naman pasisinungalingan yan? May picture, may names. May yung mga plate numbers ng mga sasakyan, ng eroplano. Yung mga pagmumukha ng picture ng mga taga-ICC. Yung mga dates, yung mga place na talagang detailed. Talagang mahirap, mabigat. Kasi nga, nandyan syempre, yung mga sangkot dyan, itatanggihan at gagawa ng paraan yan para ma-discredit itong mga Marines na to. Pero, mabigat, hindi pwedeng, buti kung isa, dalawa, hanggang 3 lang, 18, tapos may lalabas pang 12. Yun nga ang sabi nung 30 daw yan na gustong So, yan muna ngayon. So, tingnan natin kung paano i-handle kasi si Senator Amy, naghain na ng resolution na para imbestigan. Ang kinakatakot nga yun ba to? Ang kinakatakot nga nung iba, baka daw i-contempt yung 18. 18, i-contempt nyo, ay talagang magkakagulo na tayo niyan. Baka labanan na kayo yan. Pag nagbakbakan kayo niyan sa Congress, ewan ko lang kung kaya niya yung 18 na pag yan ng laban. Hindi naman, joke lang. Hindi naman siguro aabot sa ganun. Kasi ready naman sila. Ang hirap kasi humarap, hindi ka naman kasi magkakaroon ng lakas ng loob. At nakikita mo na ng ganyan kinocontempt kung kahit paikot-ikutin kayo, alam mo yung isasagot mo, alam mo yung totoo, yun lang naman yun eh. Tapos ito nga talagang sukol na grabe. Tama itong sinasabi dito na dapat buong pamilya parusahan talaga. Kasi nga yung pera na ginagamit nila ay talagang ninakaw nila sa taong bayan. Grabe. Pero magandang pangitain to kasi nga parang palakas ng palakas yung laban. Parang gumaganda talaga. Parang ang
Ang ganda ng pasok ng 2026, di ba? Sa atin na mga talagang pumaprotekta kay BP Sara, o, di ba? Para sa kanya rin yan eh. Kasi nga, o, paano na? Sabi nga ni, sino ba to? Si Attorney Rowena Guanzon, saka si Prof. Malo Tiquia. Para ang sinasabi nila eh, di ba ngayon na parang nagbabaliktaran na, parang nananagilid na. Siyempre, election eh. Kita nyo kung gaano kalakas si BP Sara. Tagilid yung mga karir nila pag talagang niyari sila ni BP Sara sa election kung hindi sila panigan, di ba? So parang kahit parang gusto mong bumaliktad at sumama kay BP Sara, questionable ka na eh. Pumirma ka ba sa impeachment? Wala ka bang ghost project? Wala ka bang maleta? O, di ba? Parang ang dami yung kailangan sagutin at linisin muna. Para kayo ay makatawid sa kabilang bakod. Yun ang sinasabi. Kaya, ayan, sana naman talaga ay bilang na ang araw nitong admin na to.